Good morning everyone, this is Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin ang naging pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Tama ba ang ginawa ng mga otoridad? Ginawa ba ng mga otoridad ang nararapat at naaayon sa ating saligang batas? Sinunod ba nila kung ano ba ang sinasabi ng ating konstitusyon pagdating sa paghuli sa isang nasasakdal? Napakahalaga kasi na malaman natin kung ang prosesong ito ay ginawa ng tama, sinunod ng mga otoridad. Dahil kapag ang mga nasa authority, no, ay hinuli ang isang akusado at hindi po ginawa, no, ang tamang proseso, ang legal na proseso, mayroon po tayong problema. Baka kinakailangan na nating buwagin na lamang ang mga batas na mayroon tayo. Baka kinakailangang ipawalang bisa na lamang natin ang mga batas na ating ginagamit sa pang-araw-araw nating buhay. Dahil useless lamang din, hindi ba? Kung magkaroon tayo ng saligang batas, tapos hindi lamang din ito nasusunod at hindi rin po na ipatutupad. Ito kasi ang katanungan ng maraming Pilipino. Halos lahat ng mga Pilipino nais maipatupad kung ano po ang sinasabi sa ating saligang batas. Hindi lamang po panahon ni dating Pangulong Aquino, Fidel Valdez Ramos, Joseph Ejercito Estrada, Gloria Macapagal Arroyo at iba pang mga naging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. 'Di ba? Ang lagi nating sinasabi, nasaan ang hustisya? Naramdaman natin, aminin ninyo sa sarili ninyo mga kaibigan, na noong panahon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay ginawa lamang po niya ang mga bagay na nakasaad sa ating saligang batas. Tapos ngayon, kinakailangang mabago. Ngayon ay mapapalitan at hindi matusunod. Di ba? Medyo magkakaroon tayo ng problema mga kaibigan. So, yan po yung ating dapat pag-usapan, okay? So, kinakailangan nating maintindihan ang mga bagay-bagay na ito. Dahil kung hindi, mawawala po tayo. Mawawalan po ng direksyon ang ating mga ginagawa. Okay, ginawa lamang ba talaga? No? Ginawa ba ni na PNP Torre, no? The third, ang nakasaad sa ating saligang batas? O sumunod lamang po siya, no, sa kautusan ni General Marbil o kautusan ng Pangulo? Wala ba itong halong politikal? Okay? So, yan po ang kinakailangan nating maintindihan. Dahil bilang isang bansang malaya, mayroon po tayong sariling soberenya. May sarili po tayong mga korte. May mga batas. At mayroong mga mahuhusay na abogado. Alright? So, pag-usapan natin ang Rome Statute of the International Criminal Court. Okay? So, ito po yung ginagamit na basihan ng ICC, no? Kapag sila po ay humuhuli, no, ng mga nasasakdal. Okay? So, bago diyan, meron kasing issue, no? Meron kasing issue di umano na inilantad itong si Maharlika na mayroon isang mayamang angkan o pamilya ang nagpunta sa Amerika kasama po si First Lady Liza Araneta Marcos.
Ito po ay si Paulo Tantoco. Okay, 40 years old na namatay sa Amerika. Pero idineklara pong patay 7 hours after. Okay? Ito ang dahilan kung bakit daw ngayon ay persons of interest itong si First Lady Liza Araneta Marcos. So ito po ay malaking iskandalo, no, sa pamilya ng ating Pangulo na si Ferdinand Romualdez Bongbong Marcos Jr. At kung ito po ang lalabas, no, na balita sa Pilipinas, ito po ay kakalat sa maraming bansa. Okay? So, isa ba ang bagay na ito sa mga itinatago ng pamahalaan kung kaya't isinakripisyo, no? Sabi nga po ni Shane Jay, ito po yung pinakamalaking betrayal na ginawa at naganap sa ating bansa. Okay? So, dahil nga ba sa asawa ng ating Pangulo ang malalagay sa alanganin at sa magiging apple of the eye na tinatawag, ay isinakripisyo na lamang po niya, no, si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte para mas maging maingay po, no, ang dating Pangulo kumpara sa kanyang asawa. Alright? So, yan po ay isang katanungan. Isa pa pong katanungan ay wala pong balita kung nasaan na nga ba si Senator Bato de la Rosa. Okay, yan po yung mga katanungan. Kung napanood din po ninyo yung press briefing ni Congresswoman Jill Bongalon, yan, si Jill Bongalon po, no, ay isa sa mga prosecutor judge sa impeachment ni Vice President Sara Duterte, ay tuwang-tuwa dahil nawalan ng abogado si Vice President Sara Duterte dahil nga dinala sa Hague itong si former President Rodrigo Roa Duterte na isa sa mga tatayong abogado ni Vice President Sara Duterte. So nawalan sila ng isang abogado, sabi nga ni Congressman Hill Bongalon o Jill Bongalon. O di ba? So hindi ko maalis sa aking isipan na ang nangyaring ito ay mayroong halong political. Okay? So, tuwan-tuwa sila dahil nabawasan daw di umano ang mga tagapagtanggol si Vice President Sara Duterte sa impeachment trial nito. Okay, so ibig sabihin, mayroong posibilidad na talagang sinadya ang mga pangyayaring ito to cover up many things that is currently happening in the Philippines. No, kasama na po rito yung pinag-uusapang anomalya sa 2025 General Appropriations Act na talaga namang very obvious na lumalabas po ang mga malaking anomalya o kalukuhan na ginawa sa 2025 national budget. Hindi pa nga po makasagot ang ilan sa mga resource person, no? At maging ang Solicitor General ay ipinauubayan na lamang niya sa wisdom ng mga kongresista kung bakit nila nagawa ang mga ganitong insertion na tinatawag o pagbabago o pag-allocate ng mga budget sa mga ahensya ng ating pamahalaan. Kaya noong February 27 nga ay sumulat na nga po itong si Solicitor General sa Supreme Court na itigil na ang oral argument sa 2025 national budget. So, mahirap po, no? Mahirap pong sabihin na ito po ay legal na proseso ang ginawa nila kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Alam nyo, bilang taga-suporta po ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, hindi po ako tumututol sa mga nagsasabing mayroong krimen na ginawa si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte.
kung mayroon siyang pagkakasalang ginawa noong kanyang kapanahunan nang inilunsad niya ang war on drugs at marami po ang namatay doon sa pagpapatupad ng war on drugs ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Ito nga po yung sinasabi nilang extrajudicial killing, ay hindi po tayo tumututol, no? Hindi po tayo tumututol yan. Sinusuportahan po natin ang bagay na yan. Ang sa atin lamang mga kaibigan ay dapat ay gawin ang naaayon sa ating saligang batas. Okay? So, let's proceed. I-discuss natin. Ang Rome Statute of the International Criminal Court, Article 59, malinaw po na nakasaad. Ang pamagat po ng Article 59 ng Rome Statute of the International Criminal Court, arrest proceedings in the custodial state. So, ito po ay pamamaraan ng pag-aresto, no? Kung ang nasasakdal o inaakusahan ay nasa kanyang custodial estate o ibig sabihin sa kanyang bansa. Okay? Arrest proceedings in the custodial estate. So, ibig sabihin po, kung ang nasasakdal o isinasakdal ay nasa kanyang sariling bayan, nasa kanyang sariling bansa, ito po ang procedure na inilatag, no? At nakapaloob sa Rome Statute of the International Criminal Court. Sa madaling salita, ang pag-aresto ba sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay naaayon ba dito sa Article 59? Okay? So let's proceed with the item 1 of the Article 59. Nakasaad sa Article 59, arrest proceedings in the custodial state, paragraph 1, a state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and the provisions of Part 9. So, doon sa unang word pa lamang niya, a state party, which is the Philippines, which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps the arrest person in question. So, ibig sabihin, kapag nakatanggap daw kaagad, no? Kapag nakatanggap daw ang Pilipinas ng request, no? Para sa pag-aresto sa isang nasasakdal, shall immediately take steps. So, kaagad-agad dapat ay gawin ng bansang ito ang mga procedure na naaayon sa batas ng bansang yan. Okay? So, ibig sabihin, kapag iniutos po ng International Criminal Court na hulihin nga po, no, ang nasasakdal, which is in this case si Rodrigo Roa Duterte, kinakailangang gawin ang pag-aresto, no? At ang pag-arestong ito sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte ay dapat naaayon, no? In accordance, naaayon with its laws and provisions. So, ibig sabihin, dapat naaayon sa batas ng Pilipinas. Okay? Ganito po yan. Ang kautusan ay inilabas ng ICC. Okay, ang warrant of arrest ay inilabas ng ICC. Ipinadala po ito sa Interpol at ang Interpol ay nakipag-ugnayan sa Interpol Manila. Okay? At iniutos po, no, ang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Nung matanggap na ng Pilipinas ang kautusang arestuhin si former President Duterte, kinakailangang gawin na po ng Pilipinas, ng bansang ito, no, ng mga otoridad, no,
ang mga bagay na nararapat nilang gawin in accordance with the laws and provisions of Part 9. Anong ibig sabihin? Kung ano po ang pamamaraan, no, na nakasulat sa ating saligang batas. Kung huhulihin natin ang kriminal, ano ba ang mga batas sa paghuli sa isang nasasakdal dito sa Pilipinas? Okay, ano yung mga batas ng Pilipinas kapag nanguhuli tayo ng nasasakdal? So, basahin natin yung, intindihin natin yung rules of criminal proceedings na tinatawag. Natupad ba yun? Nasunod ba yun? Okay? So, ang kautusan, syempre, galing po sa ICC. Pero, ang paraan ng paghuli, ang proseso ng paghuli, dapat ay nakabase at naaayon sa ating saligang batas. Sa batas po ng Pilipinas. Okay? So, halimbawa, meron tayong merong isang nasasakdal, no? Halimbawa, presidente ng ibang bansa. Okay? Presidente ng ibang bansa. Ngayon, sasabihin ng Pilipinas, hulihin mo nga itong presidente ninyo. Ngayon, sasabihin ng bansa na yun, o teka muna, may paraan kami ng paghuli. Hindi basta-basta ang ibibigay namin sa iyo itong aming Pangulo, no? So, meron kaming batas. So, gagawin namin muna yung mga paraan na yun. So, ganun din po ang sinasabi ng International Criminal Court. Okay? So, ang utos po ng ICC, hulihin po ninyo si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay? Pero yung paraan ng paghuli, yung procedure ng paghuli, dapat ay nakabase sa batas na sinusunod ng inyong bansa. Okay? In this case, batas ng Pilipinas. Okay. So, yun po ang susuriin nating mabuti. No? So, basahin ko lamang uli, no, at intindihin po ninyong mabuti. Ito po yung paragraph 1. A state party which has received a request for provisional arrest or for arrest and surrender shall immediately take steps to arrest the person in question in accordance with its laws and provisions of Part 9. Okay? Kayo na po ang bahalang umintindi. No? Kung hindi po ninyo naiintindihan, kumonsulta po kayo sa mga English majors at ipatagalog po ninyo yung sinasabi sa paragraph 1 of the Article 59, arrest proceedings in the custodial state. Okay, so paragraph 2, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state which shall determine in accordance with the law of the state. Okay, so ibig sabihin, kung iintindihin natin mabuti, kung ang taong nasasakdal na inaresto po, no, ng mga otoridad, dapat ay dalhin ito kaagad doon sa competent judicial authority. Ano-ano po yung competent judicial authority na masasabi natin? Okay, ito po marahil, no? Ito po ay opinion ko lamang. NBI, National Bureau of Investigation. Okay? Department of Justice or DOJ. O kaya sa mga regional trial court. Okay, o sa mga korte po natin. Yun po yung matatawag natin o masasabi nating competent judicial authority ng bansa kung saan nandoroon ang taong inaresto. Yun po ang ibig sabihin ng paragraph 2. Again, a person arrested shall be brought promptly before the competent judicial authority in the custodial state. Okay. Ngayon, kung ang taong inaresto ay nandoon na sa competent judicial place, no? Ano ang gagawin ng mga otoridad doon? Okay? So, i-determine daw nila in accordance with the law of the state. So, yung
warrant of arrest na natanggap ng custodial state, which is in this case Philippines, yung warrant of arrest na natanggap ng Pilipinas ay i-assess, pag-aaralan, i-determine ng mga authorized people from the competent judicial authority. No, i-determine nila in accordance with the law of the state. Okay? Una, yung warrant applies to that person. Yung warrant of arrest ba na natanggap ng Pilipinas ay para ba sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte? Pangalan ba ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang nakasaad doon sa warrant of arrest? Yan po yung unang dapat gawin ng mga otoridad. Okay? Which, in this case, tama naman po ang binasa ni General Torre III, no? Dahil yung kanyang binasa na warrant of arrest ay pangalan naman po talaga ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Okay. So ito po yung pinakang malupit po, no, na dapat nating intindihin, yung item letter B ng paragraph 2. Alright, so letter B of paragraph 2, the person has been arrested in accordance with the proper process. Ito po yung isa sa pinakamahalagang bagay na dapat nating suriin na maigi. Okay? So, dito sa Pilipinas, meron tayong tinatawag na dalawang uri ng pag-aresto. Ito po ay ang pag-aresto na mayroong warrant of arrest. Ang warrant of arrest ay ini-issue po ng mga judge upon the probable cause personally determined after examination of the complainant and the witness. Pangalawang pamamaraan ng pag-aresto, no, or mode of arrest is arrest without warrant. Okay? So, kung inyong panonoorin yung naging tanong ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte nung siya ay nasa Villamor Air Base, kaharap po niya si yung mga otoridad, no? Ayaw ko na lang magbanggit ng pangalan. So, kitang-kita nyo naman kung sino yung mga kasama niya doon sa Villamor Air Base. So, meron po siyang tanong, nasaan ang warrant of arrest? Ano po ang sagot? Wala pong naibigay sa kanya, hindi ba? Kagad? Wala pong naibigay sa kanyang warrant of arrest. Okay. So, ipaliwanag natin, nangyayari lamang ang pag-aresto na hindi kinakailangan ng warrant of arrest if the situation is in flagrante delicto. Okay? Yan po yung nasa batas natin. Pwede po yung pag-aresto kahit wala pong warrant of arrest provided that the situation is in flagrante delicto. Ibig sabihin na aktuhan ng isang otoridad, no, ng isang person in authority o kahit citizen, an ordinary citizen, yung isang tao na gagawa ng isang krimen. Okay, for example, ikaw ay isang ordinaryong citizen. O sabihin na natin, isa kang pulis. Naglalakad ka pauwi sa inyong bahay. Nakita mo na mayroong isang drug addict, no? Nakita mo na bangag sa droga, na mayroong hawak na patalim at hino-hold up niya yung isang sasakyan o isang private car. Nakita mo yung patalim, nakatutok doon sa magiging biktima nito. Kahit ikaw ay ordinaryong citizen o kahit ikaw ay police, kahit wala kang hawak na warrant of arrest, upang mapigilan ang mga posibleng mangyari o maganap sa tagpong yon,
pwede mong hulihin yung tao. Ngayon, the question is, nung hinuli ba si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, is it in a situation that we call it in flagrante delicto? Okay? Is it in a situation wherein we consider it as in flagrante delicto? Inuulit ko po ito. Bakit? Dahil mahalaga po ang warrant of arrest. Mahalaga po ang warrant of arrest. Dahil ang pag-aresto na hindi naman nangangailangan ng emergency situation or emergency actions coming from the authority ay illegal. Okay? Ang susunod na mga pag-uusapan natin ay yung method po ng pag-aresto. Okay? Noong siya po ay nasa Villamor Air Base, sinabihan ba siya ng mga bagay na dapat, no? Yung in-inform ba siya? Ano ba yung kanyang kasalanan? In-inform ba siya kung ano ba yung nakasulat doon sa warrant of arrest? Okay? So, nakalagay po sa rules of procedure natin dito sa Pilipinas na kahit wala pong hard copy ng warrant of arrest, okay lamang po yun. As long as mayroon talagang warrant of arrest, it can be followed yung hard copy. Kaya nga kinakailangan niyang dalhin sa competent judicial authority yung tao eh. Kasi ide-determine nila doon yung warrant of arrest. Okay? Pero yun nga, dahil hindi nga dinala sa competent judicial authority, kailangan malaman kung ano nga ba ang nilalaman ng warrant of arrest. Paano natin malalaman kung yung warrant of arrest ay legal at totoo? Hindi ba ito pineke? Yung mga nakasulat ba doon ay may probable cause? There is certainty of conviction ba yung mga nakasulat doon? Kaya napakahalaga po talaga, no, na masunod kung ano po yung sinasabi sa Rome Statute of the International Criminal Court. Dahil binasahan lamang po siya ng warrant of arrest sa cellphone, eh sino po yung magde-determine kung yung nakasulat doon sa warrant of arrest na yon ay tama? Who can identify, who can determine if there is a probable cause or certainty of conviction in that particular aspect? Diba? Hindi po pwedeng saka na natin pag-usapan yan kung totoo ba yan, tama ba yan, may justification ba yan, yung pag-aresto na yan. So that is questionable. No, that is questionable because failure to strictly inform the accused of the cause of the arrest or that a warrant exists does not automatically invalidate an arrest if the exceptions apply. Okay? So, pwede naman, no? Alam naman na ng Pangulo yan, na-arrestuin siya. Yun nga lang talaga, kinakailangang dumaan sa procedure. Ina-expect naman na yan ni dating Pangulong Duterte na siya ay huhulihin. No? Di ba nga sabi pa nga niya doon sa Quadcom before nang humarap siya, matagal ko nang hinihintay yan, ma'am. Di ba? Ibig sabihin, has been waiting for the ICC to come over in the Philippines para hulihin siya. So alam na niya na siya ay aarestuhin. But the thing is, gusto lamang po niya na nasa maayos na pamamaraan, nasa legal na proseso ang mangyayaring pagdakip sa kanya. Okay? Ngayon, ang question dyan kasi, hindi na nga po siya dinala sa competent judicial authority. Sino ngayon ang mag-a-identify, magde-determine, mag-a-assess kung ang warrant of arrest ay nararapat at kung ang nakasulat doon sa warrant of arrest has a certainty of conviction?
Meron bang probable cause? 'Di ba? Who will assess? Hindi po pwedeng i-assess yan ng kung sino-sino lamang. So, yun po yung nararapat nating gawin. Alright, so gaya nga po ng aking sinasabi, hindi po tayo tutol sa pag-aresto sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Tayo po ay sang-ayon dyan para malaman natin ang katotohanan, para mapatunayan natin ang mga ibinibintang sa kanya. Anyway, naipaliwanag ko na rin po noon kung bakit hindi siya maaaring makasuhan. I already explained many times bakit hindi siya makukulong at bakit hindi siya makakasuhan sa kabila ng kanyang pag-amin. Marami na siyang pinatay, sinabi niya, di ba? At sinasabi pa niya lagi, I and I alone take full legal responsibility. At sa kahuli-hulihang sandali niya dito sa Pilipinas, ayaw niyang idamay, ayaw niyang bigyan ng problema ang kapulisan na humuli sa kanya. Ano po yung kanyang sinabi? Gawin ninyo kung ano ang iniuutos sa inyo. Gawin ninyo kung ano ang nararapat. Ibig sabihin, sinasabi ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, trabaho ninyo yan at naiintindihan ko kayo. Trabaho ninyo yan at naiintindihan ko kayo. 'Di ba mga kaibigan? Very obvious na hindi po siya tumatalikod. Hindi po siya tumatalikod sa mga Pilipino sa ating saligang batas. At ang sinasabi po niya, maglilingkod siya sa bayan at sa taong bayan. Pangatlo, the person's right has been respected. Okay, ano po yung mga rights na hindi po na respeto dito? Very obvious. Paglapag niya sa eroplano, dinala siya sa Villamor Air Base. Pinasahan siya ng warrant of arrest. Hindi pinapasok ang kanyang mga abogado, ni hindi po binigyan ng pagkakataon na madala sa judicial authority. Hindi po binigyan ng pagkakataon na maintindihan ang kasong isinampa laban sa kanya. Hindi po na-assess ng competent judicial authority yung nilalaman ng warrant of arrest. There are many lapses sa nangyaring ito sa dating Pangulong si Rodrigo Roa Duterte. Kaya mga kaibigan, no, sa susunod na video ay tatalakayin naman natin ang item number 3 na napakahalaga rin po nating maintindihan. Lagi ko pong sinasabi, kung tayo ay sumusunod lamang sa nakasulat sa ating saligang batas, hindi po tayo mawawala. Hindi po tayo mawawalan ng direksyon. Kaya kinakailangan nating maunawaan kung ano ang nakasulat sa ating saligang batas. Kahit sa ating mga desisyon, isipin natin, nakasulat ba ito sa ating saligang batas? Kasi kung ang mga batas natin ay mayroon din pinanggagalingan, alam nyo ba na ang mga batas na nasusulat ngayon ay nakabase po sa preamble? Kung wala pong preamble, wala po yung mga batas na yan. Wala po itong mga ganitong uri ng batas na nababasa natin sa kasalukuyan. So, kung ang batas ay mayroong basihan, siyempre, ganun din ang magiging desisyon natin. Magdesisyon tayo ng naaayon sa ating saligang batas. Okay? Para sa mga ganitong video contents, mga kaibigan, huwag kalilimutang mag-subscribe, ibahagi ang videong ito para mas marami pong matuto, para mas lumawak pa ang inyong mga kaalaman. Mabuhay po tayong mga kaibigan. God bless and good morning.